Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ay ayon po sa isang top software engineer na si Vincent Van Code, ang presyo po ni XRP sa kasalukuyan ay isang no-brainer investment opportunity. Sa madaling salita, para sa kanya napakalinaw ng potensyal nito. Mababa pa ang presyo ngayon pero malaki ang maaring maging balik o return sa hinaharap. Ngunit ano nga ba ang basihan ng kanyang pahayag? Totoo bang undervalued itong sa XRP ngayon? At higit sa lahat, ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na interesado rito kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Bakit nga ba sinasabi na undervalued sa XRP ngayon? Ayan. Ayon po kay Ginoong Vincent Van Code, isang software engineer, ang kasalukuyang presyo ni XRP ay isa sa mga pinakamagandang entry points para sa mga investors. Sa ngayon, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.08. Pero bumagsak ito ng 4.5% sa nakalipas na 24 oras at halos mabasag po ang $2 na psychological support level. Dagdag pa rito, sa XRP ay bumaba ng 33% sa nakalipas na 2 buwan. Ngayon, maaaring isipin po ng iba na ito ay masamang sinyales. Pero ayon po kay Ginoong Van Code, ito ay isang napakagandang oportunidad. Para sa kanya, bihira na ang ganitong pagkakataon kung saan ay mabibili mo si XRP sa mababang presyo bago ito muling tumaas. Ayon sa kanya, ayon po sa kanyang pahayag, ay unlikely prices this low will be seen again. Ayan. Sa madaling salita ay maaring isa ito sa mga huling pagkakataon para makabili ng XRP sa ganitong presyo or bargain na presyo. Ngayon is ano po ang mga dahilan kung bakit maaring tumaas ang presyo ng XRP? Ayan. Ayon po sa mga XRP enthusiasts ay may tatlong pangunahing dahilan kung bakit posibleng magkaroon ng bull run itong sa XRP sa nalalapit na hinaharap. Una ay ang XRP ETF or Exchange Traded Funds. Kapag naaprubahan po ang isang XRP ETF, maaring dumami ang institutional investors na papasok sa market. Mas maraming demand, mas mataas ang presyo. Pangalawa ay ang adoption po ng RLUSD ng Ripple. Ayan, ang RLUSD ay isa po itong stable coin na inintroduce ng Ripple. Kung ito ay magiging widely adopted, maaaring lumakas po ang ecosystem ni XRP. At ang pangatlo ay ang Ripple IPO. Kapag naging public company itong si Ripple sa pamamagitan po ng initial public offering or IPO, maaaring tumaas po ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP at magdulot ng bullish price action. Kung ang mga ito ay magkatotoo, posibleng magkaroon ng malakihang pagtaas sa presyo na XRP sa hinaharap. Ngayon is sunod naman ay pag-usapan po natin yung mga tinatawag na mafia ng crypto market. Ayan, mga mafia ng crypto market. Kaya makakawala na ba si XRP sa mga mafia ng crypto market? Ang isa pang kontrobersyal na sinabi ni Ginoong Van Code ay ang posibilidad na makalaya si XRP mula sa kontrol ng mga malalaking players sa crypto industry. Tinawag niyang mafia ang itong sina Bitcoin, Binance at Tether na ayon sa kanya ay pumipigil sa paglago ni XRP. Ngunit paano nga ba ito mangyayari? Ayan, si Bitcoin bilang pinaka-dominanting cryptocurrency, madalas na sinusunod ng buong crypto market ang kanyang galaw, kasama na mismo itong si XRP. Si BNB naman or Binance, Binance BNB, isa po sa pinakamalaking crypto exchanges na may malaking impluensya sa liquidity at trading volume ng XRP. At
pagdating naman dito kay Tether or USDT, isa naman po ito sa pinaka ginagamit na stable coin na may malaking epekto sa galaw ng market. Kung totoong makakawala sa XRP sa pagiging sunod lang sa galaw ng market na ito, maaaring magkaroon ito ng sariling momentum at saka price movement. Pero syempre, hindi pa ito sigurado. Ayon kay Ginoong Van Code, maaaring makakita pa ng malaking pagbagsak sa presyo bago siya tuluyang lumipad. Yan, bago po tuluyang lumipad itong si XRP. Yan. Dito naman po tayo sa loans. Yan, loans. Dahil po sa matinding kumpiyansa ni Ginoong Van Code sa potential na XRP, may isang commenter ang nagsabing dapat siyang mangutang at ilagay ang lahat kay XRP kung talagang naniniwala siya sa future nito. Ngunit ang sagot ni Ginoong Van Code ay ridiculous. Ayan, ridiculous. Ipinunto niya na hindi matalinong ideya ang mangutang ng pera para mag-invest sa crypto o kahit sa stocks. Ayan, at ang tanong ay bakit? Yan, ang kasagutan ay, meron po tayong tatlong kasagutan dito kung bakit. Una is napaka-volatile po ng market. Pwedeng bumagsak bigla ang presyo at mapunta sa malaking utang. Pangalawa ay ang emotional trading. Kapag pera na inutang ang ginagamit, nagiging emosyonal ang desisyon sa trading na madalas humahantong sa maling hakbang. At ang pangatlo ay wala pong kasiguraduhan ang future ng kahit anong asset. Kahit may bullish predictions, walang garantisadong kita sa crypto. Kaya sa madaling salita ay wag po nating ipusta ang ang pera na hindi natin kayang mawala, lalo na kung galing ito sa inutang na pera. Ayan. Ngayon is kung isa ka pong Pinoy crypto enthusiast na interesado rito kay XRP, is ano po ang mga dapat nating gawin. Yan. Una is syempre ay pag-aralan po natin itong si XRP. Hindi dahil sinabi ng isang eksperto na undervalued ito ay dapat na tayong bumili agad. Gaya po ng sinabi ni Ginoong Van Code is do your own research. Pangalawa is wag po tayong magpapadala sa hype. O posibleng lumipad ang presyo ng XRP, pero hindi ibig sabihin na dapat po tayong mag-all in dito. Pangatlo ay maging long-term investor po tayo. Kung tayo po ay naniniwala sa potential na XRP, mas magandang i-hold natin ito ng matagal kaysa mag-expect ng mabilisang kita. At ang panghuli ay wag po tayong mangutang para mag-invest. Gaya po ng sinabi ni Ginoong Van Code, ang crypto ay isang high-risk na investment. Hindi ito dapat gawing dahilan para mangutang. At ayan, ang masasabi ko naman po rito is kung naniniwala po tayo sa potential na XRP at kaya talaga nating maghintay ng long term, maaring magandang pagkakataon ito para bumili ngayon. Ngunit kung umaasa po tayo ng instant na pagtaas ng presyo o balak nating mag-invest gamit ang inutang na pera, baka kailangan po nating mag-isip muna ng 2 beses. At yan, tandaan, dito po sa mundo ng crypto, walang kasiguraduhan. Pero kung may isang bagay na sigurado, ito ay dapat laging may sapat po tayong kaalaman bago pumasok sa anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.